magandang gabi po sa bawat isa. Magpasimula na po tayo ng gawain sa pagbasa ng teksto po natin na makikita sa Filipos 4:9. Filipos 4:9. Sabi po dyan, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Basbasan ng Diyos ang kanyang mga salita. At ganoon din tayong lahat na magsisipag-aral ngayon at si Teacher Angel na gagamitin ng Lord para sa ating PowerPoint. Pangunahan tayo ng Lord. Ayan. So lahat po tayo ay may 5 senses. Ako, tatandaan nyo pa ba yan? Mga 5 senses natin. Mga kabataan, ano-ano mga 5 senses? Meron tayong mata. Ano pa? Ilong, tenga, dila, kamay, or yung hands, yung skin po natin. So mahalaga po lahat ng yan. Kaya syempre, kaya tayo binigyan ng Lord yan. Dahil mahalaga yan sa araw-araw na buhay po natin at maging sa spiritual na buhay po natin. Tulad ng pag-aaralan ngayon natin yung tenga. Dito tayo magko-concentrate na po. Na mahalaga ang tenga natin sapagkat dito po tayo nagkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yan, yun po yun. Wala tayong tenga, hindi natin maririnig yung salita ng Diyos. Wala po tayo pananampalataya. Sabi sa Romans 10:17a, Roma 10:17a. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Pakikinig sa pamamagitan ng ating tenga, tayo po ay nananampalataya at tinanggap natin ang salita ng Diyos dahil narinig po natin sa pamamagitan ng ating tenga. So ganyan po dapat yung tenga may pandinig. Ayan, may application dapat. Kasi nga po, hindi lahat ng tenga ay marunong makinig. Kaya nga po ang sabi ng Lord sa Matthew 11:15, ang may pandinig ay makinig. Ayan. Kasi hindi lahat ng may tenga marunong makinig. Kaya daw kung meron tayong pandinig, dapat makinig tayo. Nawa lahat po tayo ngayong gabi ay gagamitin talaga natin ng maayos yung ating mga tenga. Or dapat tayong ay marunong makinig sapagkat ang topic natin ay be blessed in listening. Kaya kung gusto po nating pagpalain tayo ng Lord, makinig po tayong mabuti ngayon sa ating pag-aaral. At sa lahat ng panahon, dapat marunong po tayo makinig kung gusto natin tayo ay pagpalain. May isang verse po sa Revelation or sa pahayag na paalaala sa 7 churches sa Asia. Ano po yun? Pahayag 2:7. Pahayag 2:7. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Churches po yun, di ba? Imagine niyo churches, pero sinabihan po talaga na dapat kung may pandinig, lahat naman, di ba? Sabi nga natin, may pandinig naman, bihira na naman yung nagkakaroon ng loss of hearing. Pag matanda na, or bihira yun. Pero para sa iglesia, nasabihan po niya, so, ibig sabihin, hindi po lahat ay nakikinig sa Espiritu. Makikita po natin yan kayo na lang magbasa sa pahayag 2:11, 17, 29, 3, 6, 13, 22. Puro yun po yung paulit-ulit na sinabi sa bawat churches na yan. 7 churches yan na kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At yan din po yung sinasabi ng Lord sa atin ngayon
na kung tayo po ay may mga tengang nakakarinig pero hindi naman nagagawa yung naririnig, so hindi po applicable po. Kaya dapat po nakikita ng Lord na yung total obedience po natin. Kaya kasi bakit sinabihan yung mga churches ng ganyan? Kasi partial lang yung obedience na ginagawa nila. Pag binasa niyo po yung mga ano na yan, yung letter to the 7 churches of Asia, makikita niyo po yung mga disobedience po nila. Kasi nga po, partial lang yung kanilang obedience. Kaya lahat may sinasabi ang Lord sa kanila. Basahin niyo lang po yan po. Para malaman niyo po ano yung mga pagkukulang nila na there are times na pagkukulang din po natin. So, ganon kahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy na nangungusap ang Lord sa pamamagitan ng kanyang mouthpiece. Sino po ba yung mga mouthpiece ng Lord? Yan po katulad ni Bishop, ni Pastor, teachers na po. Hindi po sila or hindi po kami ang nagsasalita sa inyo ngayon, ang nangungusap sa inyo ngayon. Ginagamit lang po yung bibig namin para makarating po sa inyo ang salita ng Lord. Kaya dapat po nating pakinggan kasi lagi po nating isipin ang Lord yung nangungusap sa akin. Huwag po natin sasabihin, sabi ni Bishop, sabi ni Pastor. Po, dapat ang sabi ng Lord through Bishop. Ang sabi ng Lord through our teacher. Dapat ganun po, or our pastor. Hindi yung sabi ni pastor. Kaya po yung iba, hindi po talaga nakikinig or ayaw nila talagang pakinggan. Kasi sabi lang naman ni pastor eh. Sabi lang ni bishop eh. So hindi po ganun. Pag word of God po, ang lumalabas po sa bibig namin, sa Lord po yun. Kasi ang word of God ay ang Lord mismo. Di po ba? Yun po yung palagi nating isipin na every time na naririnig natin ang salita ng Diyos, sino man ang ginagamit nito, isipin po natin ang Diyos ang nangungusap sa atin. Yun po. Kasi nga po, chosen people po yung ginamit ng Lord para mangusap po sa atin. So, bakit po kaya napaka-importante na makinig tayo sa Diyos sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya? Po, sa pamamagitan niya, pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, po, ngayon po kasi hindi na masyadong yung audible o maririnig natin talaga directly ang Lord. Hindi kagaya nung sa Old Testament na talaga ang Lord ang nangungusap sa kanila. Pero ngayon po, maririnig natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na pinili niya po para mangusap. And why is it important to listen to God? Sabi nga natin, napakahalaga po na nakikinig tayo sa Diyos. So bakit po ganon kahalaga? Number 1, because God is in authority. So dapat mapakinggan yung mga nasa authority, katulad ng mga presidente natin, yung mga kung sino-sino na pinapakinggan po natin. Kung pinapakinggan natin ang tao, mas higit po ang Diyos na pakinggan natin kasi po overall siya po ang may authority. God has the right to give command and enforce obedience. Meron po siyang ganong otoridad na po. Meron siyang ganon na dapat nating sundin. Lalo na po tayong mga anak niya kapagkat may supreme authority ang Diyos natin. Di po ba? He showed His authority over all the heavens and the earth during creation. Diba? Lahat na po, lahat ng sinabi ng Lord, sinabi lang niya, magkaroon. Dahil may authority ang salita ng Diyos, kumilos ito sa lahat ng mga sinabi niya. Tingnan po natin sa Genesis 1:3. Genesis 1:3. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Magkaroon ng liwanag, hindi po. Isang salita lang niya, nagkaroon ng liwanag. Kasi nga po, may authority yung nagsasalita. From day 1 to day 6, nagsalita lamang ang Diyos at nangyari lahat. Nabuo ang creation ng Lord kasama na po ang tao.
Sa isang salita lang, sumusunod pati yung kalikasan, pati mga hayop, lahat ng nilikha ng Lord sumusunod sa kanyang salita. Marcos 4:37 to 39. Marcos 4, verse 37, 38, 39. Verse 37, dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pat halos na puno ito ng tubig. Verse 38, si Jesus na may nakahilig sa una na may hulihan ng bangka at natutulog. Inising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Verse 39, bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Amen. Di po ba? Nakakita natin kung ano yung authority ng Lord na isang salita lang. Di ba? Hindi kailangan magpaulit-ulit na patigilin yung dagat, patigilin yung hangin. Agad may sumusunod. Na po, yung hangin, yung dagat, even yung balyena, di ba? Na lumulon kay Jonas, at dinulun siya, tapos saan siya dinala? Sa Nineveh mismo, di po ba? Sa utos ng Diyos, sumusunod siya. Even yung uwak, ano naman ang ginawa ng uwak na inutusan ng Lord, nagdala ng karne para kay Elijah. Yun po, sumusunod sa salita ng Diyos. Pero ang nakakalungkot, ang tao. Marami ang hindi pinapakinggang mabuti ang salita ng Diyos. Kaya po, hindi nasusunod kasi hindi nakikinig mabuti. May gusto sila, kung ano yung gusto lang nila, pinipili lang nila kung ano yung gusto nilang pakinggan. Sabi sa 2 Timothy or 2 Timoteo 4:3 and 4. Timothy 4:3 to 4. Pagkat darating ang panahon na ayon na makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, naharap sila ng mga guro at tuturo lamang ng gusto nilang marinig. Para masunod nila ang kanilang alaya. Verse 4, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. So, ganyan po ang marami na po ngayon, lalo na sa panahon po natin, di ba, na ayaw na po nila talaga yung salita ng Diyos na siyang katotohanan. Ano yung gusto nila? Yung pabor lang sa kanila. So, hindi, kaya po yung sinasabi ng Lord na ang may makinig. Kasi nga po dapat, pag nakinig tayo, talagang tinatanggap po natin lahat yung naririnig po natin, hindi yung pinipili lang natin kung ano yung gusto natin, na po na kung alin yung makakapagpasaya lang sa atin, yun lang po yung gusto natin. Sabi nga dyan, para lang masunod yung kanilang layaw pipili talaga sila ng mga magtuturo. Ayan, matatapos na po, kagaya ngayon, matatapos na po yung taon. Siyempre, magpapalitan na po ng mga teachers, di ba? So, dapat hindi po tayo namimili kung sino po yung ipadala ng Panginoon. Tanggapin po natin kasi po ang dala-dala niyan ay salita ng Diyos. Hindi naman po salita lang namin, yung dala-dala po namin every time na tatayo po kami sa inyo, sa harapan ninyo, magtuturo kami, hindi po yung sarili lang po namin yun. Kaya tanggapin po natin. Hindi naman po ang ipapadala sa atin ng Panginoon. Para hindi po yung gusto lang po natin po ang nasusunod. Yan po yun eh. Gusto lang nila na malaya sila makakilos, gusto lang nila, pipiliin lang nila kung ano yung gusto nila pakinggan. So lahat po ng salita ng Diyos ay kinasihan ng Lord, kaya pwedeng tamaan talaga tayo para magbago. Kasi yun po yung ayaw ng iba eh. Yan naman si Pastor, palagi ako pinapatamaan. Hindi po si Pastor yun, hindi po ba? Yan, para tayo matuto, para gawin ang kalooban ng Lord, talagang may mga salita ang Diyos na tatama po talaga sa atin kung meron tayong maling ginagawa. Kaya pinapaalala po sa atin ng Lord na lahat ng sinasabi niya, either blessings or curse, ay mangyayari. Yan po yung tandaan po natin. Nagkaroon ng imbalance. Kaya dapat po na makinig tayong mabuti at palagi po nating isagawa ano man ang pinapagawa sa atin po.
Kasi mababaliwala lang naman po yung ating pag-attend kung hindi naman talaga tayo nakikinig intently. Ako, tulad ng nangyari kila Eva at kay Adan, di ko ba na ang Diyos mismo yung kausap na nila mismo na nagbibigay ng instruction pero hindi pa rin po sila sumunod, hindi pa rin nila sinunod lahat. Bakit? Kung ano lang yung gusto nila Di po ba? Di ba, ang dami-daming punong kahoy doon sa Garden of Eden. Ilan lang yung binawal? Isa lang Pero anong ginawa? Yung bawal, yun pa yung kinain. Di po ba? Kung binigyan na sila na sabi niya, yung kasabihan na binigyan na yung kamay, gusto pati braso. So, ganun po yung nangyari. Kaya, hindi sila nasunod. So, ano po? Yun po. Lahat po tayo ay napahamak dahil sa kanilang pagsuway. Kaya yun po yung tandaan po natin na kailangan nating makinig sa Diyos because of His authority. May karapatan siyang gawin kung ano ang gusto niya at walang makakapigil sa kanya. Yun po yun. Kaya dapat pakinggan po natin mabuti kasi ay hindi ko alam yun, hindi ko narinig yun, hindi pwedeng idahilan yun. Kasi recorded po lahat ang gawain natin na to. Nakikita po kayo ng Lord. Nakikita tayo ng Lord sa langit. Nako, kaya hindi po natin masasabi, ay, hindi ko alam yun, hindi ko narinig yun. Hindi lang tayo nakinig. Kaya po hindi natin narinig. Sabi sa Isaiah 48 verse 16. Isaiah 48 verse 16. Kayo ang lumapit at dinggin ng sasabihin. Sa mulat-mula pa'y hayagan ako kung magsalita at ang sasabihin ko'y aking ginagawa. So, yun po yun po yung lagi natin tandaan na pag sinabi ng Lord, gagawin po niya. Kaya anong sabi yan? Dinggin natin yung kanyang sasabihin. Mulat-mula pa, yan yung mga salita niya, noong pa yan naisulat. Pero sinabi niya, ang sasabihin niya, gagawin niya. So lahat po na nakasulat talagang mangyayari. Kaya po, dapat kung nagsasamit tayo o sumusunod sa sinasabi ng mga authority sa bansa natin, sabi ko nga kanina, mas higit tayo makinig sa Diyos who has the full authority over mankind. So nga kagaya ngayon, nakikinig po ba tayo intently? Talaga bang nakikinig tayong maayos? Dapat. Number 2, ano daw? Bakit dapat pa tayo makinig sa Diyos? Because God is the Most High. Yan. Dapat pinapakinggan natin siya kasi siya yung Most High God, pinakamataas, pinakamakapangyarihang Diyos. Sabi nga, the Lord of Lords, the King of Kings, the Sovereign God, the Almighty God. Dapat pakinggan po natin, hindi po ba? May mga hari, may mga prime ministers, may mga presidente ang bawat bansa, pero ang Diyos pa rin ang Most High. Yan, mas mataas siya sa presidente po natin. O kung sino man ang pinakamataas dito sa Supreme Court natin, siya pa rin po ang pinakamataas. Sabi sa Isaiah 14:24. Isaiah 14 verse 24, sinabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tandaan ninyo, mangyayari sa aking balak, matutupad ang aking pasya. Di po ba? Kasi lahat, sabi niya, siya yung makapangyarihan sa lahat ng kanyang balak, lahat ng kanyang pasya mangyayari. Kaya po, dahil siya yung Most High, di po ba? Sabi niya, utos ng hari, hindi mababali. Siya po yung King of Kings. No po. So, yun ba yung, kaya dapat po, siya po yung talagang pakinggan po natin mabuti. Alam natin wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Di po ba? He is the provider of all our needs, the great healer ng lahat ng ating karamdaman, the savior of our soul. Tapos hindi tayo makikinig. Sino po ba tayo? Hindi po ba? Sa taon po, kung sa taon na boss natin nakikinig tayo, mas dapat na sa Diyos tayo ay nakikinig ng maayos. Hindi yung nabobore na tayo pag salita na ng Diyos, inaantok na tayo pag salita na ng Diyos. Di po ba nakakalupot yung dati pag face-to-face, pagka nag-preach na po,
Kami nang natutulog, yung iba kumakain, so hindi po ganon pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Dapat hindi, lalo na yung mga kabataan natin dyan, di po ba? Dapat marunong po tayo makinig ng maayos sa Panginoon para makuha po natin lahat ng instruction ng Lord dahil mangyayari at mangyayari po ang lahat ng sinasabi ng Lord. Hinirang tayo ng Lord, kaya pakita natin interesado tayo palagi na makinig ng kanyang sinasabi. Sapagkat walang mangyayari na hindi kakapahintulutan ng Diyos, who is the Most High. Panaghoy 3:37-38. Panaghoy 3:37, walang anumang bagay na mangyayari ng hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Verse 38, nasa kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos ang kasama at mabuti. Kapangyarihan lahat, Nino, ng kataas-taas ng Diyos, the Most High. Ang masama o mabuti, He is in full control. Na po, sa masama o mabuting tao, sa masama o mabuting pangyayari, sa masama o mabuting panahon, kontrolado lahat ng Diyos yan. Ano man po ang ating pinagdadaanan, kontrolado niya yon kasi He is the Most High. Sabi nga sa Isaiah 41:1, 8 and 4. Isaiah 41:1a and 4. Verse 1a, sinabi ng Diyos, manahimik kayo at makinig. Diba? Manahimik kayo at makinig. Verse 4, sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sino ang nagpapagalaw at sa takbo ng kasaysayan? Akong si Yahweh na naroroon sa simula pa, akong Panginoon, Diyos na naroroon din hanggang sa wakas. Amen. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yan po ang ating Diyos, na siya yung nagpapagalaw sa takbo daw ng kasaysayan sa panahon. Walang iba kundi ang Diyos dahil siya yung may control ng lahat-lahat. O, sabi nga sa Isaiah 48:12, Isaiah 48:12, sinabi ni Yahweh, makinig ka sa akin, Israel na aking hinirang. Ako lamang ang Diyos simula at ang wakas. Amen. Patuloy na nagpapakilala po sa atin ang Lord at patuloy niya tayong sinasabihin na makinig tayo sa Kanya. Ayun po. Kung alam natin na siya yung simula, siya yung wakas, makikinig tayo mabuti kasi ibig sabihin hanggang wakas naroon ang Diyos. Hindi yung ngayon lang siya nag-e-exist at bukas wala na siya. Hindi po ganun ang Diyos natin. Hanggang wakas. Kaya pwede, ay, ayaw ko makinig ngayon. Di hanggang kakailan kaya hindi makikinig. Di po ba? So palagi natin siyang maaasahan. Kaya dapat pakinggan po natin siya. Siya yung kailangan po natin to help us, to protect us, to deliver us, to save us. Hindi lamang ngayon, di po ba? Kundi hanggang sa wakas ng daigdig at sa kanyang pagbabalik. Kailangan po natin ang Diyos, kaya kailangan po natin siyang pakinggang mabuti. Ayun po, lahat ng instruction ng Lord, palagi po nating pakinggan. Isaiah 40:28. Isaiah chapter 40 verse 28, hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang makatatarok ng kanyang isip. Amen. Ayun yun, napakaganda po. Hindi talagang sinasabi niya na siya yung walang hanggang Diyos. Siya yung lumikha ng buong mundo. So walang bagay na nalikha ng hindi sa pamamagitan ng Diyos. At ang maganda sa Lord, hindi daw siya napapagod, hindi siya nahihina. Di po ba? Siya lamang yung nakakaalam ng plano niya para sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy po tayo makinig para lalo nating makilala ang Diyos at mangyari anuman ang plano niya sa buhay po natin. Yun po yung napaka-importante. Kasi hindi tayo doon sa katabi natin, iba yung plano ng Lord para sa kanila, iba yung plano ng Lord para sa atin. Kaya dapat
nakikinig tayo para makuha po natin at mangyari ano man ang plano ng Lord sa buhay po natin. And number 3, bakit pa daw po tayo dapat na importante na nakikinig sa Lord? Because God is consistent. Ayun. God is consistent. He never changed. Hindi siya nagbabago. Hindi kagaya ng tao, di po ba? Na oo ngayon, maya-maya lang, hindi na. O, di po ba? So, ang Diyos po natin, hindi po kailanman nagbabago. Ayan, maalala na naman natin pag ganitong malapit na ang eleksyon. Ang dami-daming mga ngako na naman ng mga politiko, di po ba? After na maboto sila, ano na, may amnesia na po sila pare-pareho. Napako na lahat kung ano yung mga pinangako po nila. Pero ang Diyos hindi po ganon. Mula noon hanggang ngayon at sa hinaharap in the future, hindi po siya magbabago. He is consistent in His character. Yun po yung character ng Lord eh. Hindi siya nagbabago sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. No po? Kaya dapat pakinggan nating mabuti at paniwalaan. Yun ang mahalaga. Sabi sa Hebrews 13:8, Ala. Nawala po ba si Ala? Hebrew 13:8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Yun po ang Diyos na pinaniniwalaan po natin. Ako, hindi nagbabago. Hindi siya pabago-bago na pinangako niya sa atin ngayon tapos bukas hindi naman niya tutuparin. So hindi po ganun ang Lord kasi hindi po siya sinungaling. Kung tapat siya noon, hanggang ngayon, tapat ang Lord. No po, kahit sabi nga natin na tayo po ay pabago-bago nga, tayo ay hindi tapat, pero ang Diyos never na mag-change yung kanyang character. Sabi sa 2 Timothy 2:13, Ikalawang Timoteo 2:13, 2 Timothy 2:13, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya may kakailangan ang kanyang sarili. Amen. Diba? Yun yung character niya. Hindi niya pwede sabihin, ay, nakalimutan ko. Ay, naku, saka na lang. So, hindi po siya ganon. Mananatili siyang tapat kahit tayo po ay madalas hindi tayo tapat. Pero ang Diyos natin nananatiling tapat, maaasahan niya po ang kanyang maaasahan po natin lahat ng kanyang pangako dahil He never changed. He is consistent in all He does and say. Sabi sa Malakay 3:6a. Andiyan po ba Sister Edith? Hello po. Malakay 3:6a. Malakay 3:6a. Sinabi pa ng Panginoon, makapangyarihan ako, ang Panginoon na hindi nagbabago. Diba? Para hindi natin pakinggan mabuti ang Diyos. Para hindi natin i-apply kung ano man yung naririnig po natin. Para hindi natin sundin. Di po ba? Makapangyarihan siya. Hindi siya nagbabago. Mapangahawakan po natin lahat ng kanyang sinasabi. May kakayanan siyang gawin kung ano ang gusto po niya kasi hindi po siya nagbabago. So ang tanong, paano po? Paano? How to listen to God intently? Paano daw makinig mabuti sa Diyos? Number 1, lang po yan para matandaan po natin. Harden not our hearts in listening. Yan po yung napaka-importante. Kasi nga po, baka bukas nga yung tenga natin, yun naman puso po naman natin ang matigas. Ayaw hindi makapasok ang salita ng Diyos. Kaya every time na nakikinig po tayo, be sure po na pumapasok po sa puso natin ang ating pinapakinggan. Huwag daw po nating pagmatigasin ang puso natin para lahat na po na naririnig natin, natatanggap po natin. Lahat ng mensahe natin, pumapasok sa puso natin
para sa ikatututo po natin, para mabago po tayo. Sabi nga sa Hebrew 3:7 and 8a, pero hindi daw siya natuto. At least, tapos, nag-mute po. Na-mute, Sister Marina. Sandali po. Hebreo 3:7 and 8. Kaya gaya ng sinasabi ng Espiritu, kung marinig nyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo. So yan po, ang kabilin-bilinan po sa atin. Gaya ngayon, naririnig po natin, no po, nagsasalita po natin. Spirit, no po, dapat po, hindi po matigas yung puso natin. Lahat po naririnig natin ay talaga nakakapasok sa puso natin, no po. Wala tayong magagawa kung hindi tayo naging seryoso sa pakikinig, sa pagsunod at sa pagsasampalataya sa Lord. No po, wala po tayong magagawa kasi kayang-kaya tayong putulin ng Diyos sa pagkakaugpong sa puno. Yun po yun eh. Yun po yung mahirap doon na hindi naman talaga tayo yung likas na sanga, di po ba? Tayo ay inugpong lamang. Pero pag tayo po ay nagpatuloy na nagmatigas yung puso po natin sa salita ng Diyos, hindi natin siya talaga pinapakinggan at hindi natin ginagawa kung ano yung naririnig po natin. Yun po yung may babala po sa Romans 11:20-22. Sige po, basahin natin. Roma 11:20-22, verse 20, totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumasampalataya kay Kristo at kayo naman ay ikabit dahil sumasampalataya kayo. Kaya huwag kayong magmataas, sa halip ay magkaroon kayo ng takot. Verse 21. Verse 21, sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin niya kayong putulin. Verse 22. Verse 22. Verse 22, dito makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Kabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung manatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. Amen. So napakaganda po, pero warning po yan ng Lord. Napakaganda sapagkat alam po natin na tayo po ay inugpong ng Lord, isang malaking pribilehyo na binigay sa atin. Pinagmatigas niya yung ulo ng puso ng mga Israelita para tayo yung makapasok, para tayo maiugpong, para tayo maligtas. Pero kung gagayahin naman po natin yung mga Israelita na magiging matigas din po yung ulo natin, matigas din po yung puso natin, kaya din naman pong putulin tayo ng Lord. Kung yung likas nga daw na bunga na sanga, kung bigay yung Israelita na kanyang pinili, yung bayang pinili niya, yung bayang minahal niya, hindi po niya pinahinayangan, hindi po na naputulin, tayo pa kaya? So hindi po siya nananakot, kaya niyang gawin, ginawa niya na po at kaya niyang gawin sa atin. Kaya po tayo talagang, sabi nga doon sa verse, di ba? Kaya huwag kayong magmataas, sa halip ay magkaroon kayo ng takot. Yun po, yung takot na may paggalang na may authority nga siya, the most high nga siya, consistent siya, kaya niya pong gawin lahat po. Lahat na sabi niya, di ba, mabagsik siya sa mga nagkakasala. Pero, ang maganda, mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Yun po yun. Pero kung hindi nga daw, kayo man ay puputulin din. So yun po yung lagi po nating tandaan. Maging bukas yung puso natin, bukas yung kaisipan natin pagdating sa pakikinig sa Diyos. Yan po. At pagsunod upang manatili at tumibay tayo
sa pananampalataya sa Kanya. And number 2, sabi ko nga dalawa lang naman yan. Number 2, cling our ears to Him. Yan. Pag nakikinig tayo, talaga nakakling po yung ating mga tenga sa Kanya. Na gusto natin talaga na marinig lahat ang Kanyang sasabihin. Kaya nakakiling po yung tenga natin sa pakikinig para full attention, para marinig natin lahat ang sinasabi ng Lord. Always listen intently and completely. Complete. Hindi po yung kung ano lang yung gusto nating pakinggan. So, dapat hindi po ganon. Dapat lahat po talaga ay pakinggan nating mabuti at kompleto. Kawikaan 4:20 to 21. Kawikaan 4:20. 4:20 to 21, verse 20. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Verse 21, huwag mo itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at Kaya sabi, harden not our hearts, hindi ba? Natin yung Kanyang salita, di ba sabi, gusto mo ay iukit ng mabuti at malalim. Kaya po, hindi pwedeng matigas yung puso mo, hindi natin magagawa po yan. Salita ng Diyos ay makapasok po sa puso natin. Kaya inulit pa ng Diyos na makinig tayong mabuti at ikiling ang pandinig natin sa Kanyang sinasabi sa Kawikaan 5:1 and 7. Kawikaan 5:1 and 7, aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. 7, kaya nga, mga anak, sa akin ay makinig, huwag lilimutin salita ng aking bibig. Amen. Ito po ba? Yan po. Kanina, iukit daw natin sa puso natin. Ngayon, huwag. Kaya nga po dapat nasa puso natin, nasa isip natin, lahat ang sinasabi ng Panginoon. Huwag daw nating lilimutin because there are blessings in listening to God. Kaya yan, pinapatandaan sa ating mabuti para makuha po natin yung pagpapala. So ano nga po ba yung blessing? Ano po ba yung benefit na makukuha po natin pag tayo po ay nakinig sa Diyos intently and completely? Santiago 1:25 muna tayo. Santiago 1 verse 25, ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusan ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad. Ang taong ito ay pagpapalain ng Diyos sa mga gawain niya. Amen. So sino yung pagpapalain ng Lord? Yung nakikinig at hindi yung nakakalimot after. Nakikinig po mabuti para nga maisagawa po natin. So ano daw yung makukuha natin? Ano yung benefit? Will be blessed and favored in what He does. Ayan. Lahat ng gawin po natin ay may pagpapala. Sabi nga po sa James 1:25 sa English version po, but he who looks carefully into the perfect law, the law of liberty, and faithfully abides by it, not having become a listener who forgets, but an active doer. Ano daw po? Active doer. He will be blessed and favored by God in what He does. Ayan. Yun po yung benefit o resulta pag tayo po ay nakikinig at active doer. Hindi lang basta nakinig na nakalimutan, kundi nakinig at gagawin. Ayun, maging active doer daw po tayo ng salita ng Lord. Ano ba yung mga blessings and favor ng Diyos sa mga active doers, sa mga salitang naririnig po natin? Ano yun? Sa Kawikaan 8:32 to 35. Sa'yo. Hindi ba, Sister Lou?
Wala. Tamarina, sige na po. Kawikaan 8:32-35. At ngayong aking anak, ako nga ay pakinggan, sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. 33. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan ni lalayuan ito. 34, verse 34. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Verse 35. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan. Yan po yung mga blessings. Tayo po ay listener and doer of the Lord. Diba? Yun po yun eh. Pakinggan natin siya, diba? Para paulit-ulit po sinasabi ng Lord na pakinggan natin siya. Sundin natin yung payo niya kung gusto natin maging maligaya yung buhay natin, kung gusto natin maging matalino po tayo, kung gusto natin maging mapalad po tayo. Yan po yung gawin po natin. At kung gusto natin na talagang yung kalooban ng Lord ang siyang mangyari po sa buhay natin, tayo po ay makinig, mabuti, at gawin kung ano man yung ating naririnig. So lahat po yan ay pagpapala ng ating Diyos na Most High, who has full authority over all and consistent in all His way. Kaya mapagkakatiwalaan po natin ang Diyos na omnipotent, omniscient, and omnipresent in our lives. Ito po yung last verse natin. Makikita sa awit 111:7-9. Sabi sa verse 7, ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Kaya nga po dapat pakinggan, di po ba? Kasi maaasahan po natin lahat. Verse 8, ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang salig ay totoo at matapat. Sino ang saligan? Ang Diyos. Kaya hindi magwawakas. Ang Diyos hindi magwawakas. Ganon din ang kanyang mga salita, hindi magwawakas. Ang kanyang mga pangako, hindi rin po magwawakas. And verse 9, kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may pinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan. Ayan po ang ating Diyos na buhay na dapat na pinapakinggan po natin palagi. Nako. Yan, be doers of what we hear from Him and be blessed in listening to our great, great God. Yan. Nawa po, pinagpala po tayo ng Lord. Nawa, nakita po natin yung kahalagahan ng 2 tenga po natin. Sayang naman po yan kung hindi naman natin gagamitin sa pakikinig sa salita ng Lord. Huwag po sa chismis po natin gamitin ang ating tenga. Di po ba? Kailangan po sa Lord natin po yan gamitin. Nang sa ganon, tayo po ay mapagpala ng Lord. Yan.